talakayan at diskusyon. Tutukan sa OOTD. Mon at Erwin Tulfo, sabaw nga ba ang utak? Dennis Trillo, binasag na ang katahimikang kinasasakutan nilang issue kasama ang kanyang asawang si Jenny Del Mercado. Ang dahilan, abangan! Sex bomb dancers at Dini, di kinukumpara sa isa't isa. At makihula sa ating hula, tira! Tirahin na yan! Dito sa OOTD. Yun naman! We're here again and we're there! Dear man, we're everywhere! Alam ko, excited na rin kayo, kagaya ni nanay, kaya tara na, pasok na kayo sa dati yung tambayan na ngayon ay ginagawa ninyong isa sa inyong mga minamahal na tahanan. Ito po ang OOTD. Oras ng opinyon, talakayan at diskusyon. With my nanay na ang OOTD namin ay brown and yellow. Of course, si nanay. Kayo mangging kaligatan at mahal ang Pilipinas. Langganang may buta. The political and showbiz official dom ng OOTD, Nanay Jobert Sacaldito. Naku, salamat ng marami mga ko anak. Direct shots Manansala na super successful dito sa Olongapo, di ba? Dalawang araw kami nag-live dito, ha? 12 shows is something. It's a blessing. Yes. Para sa lahat at sa lahat ng mga nagmamahal na ngayon sa Hiraya Theatre Production na madami na ang mga taong nagmamahal at tumayakap sa amin. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood, sa lahat ng mga nagtiwala, sa lahat ng mga kayo na patuloy na nagmamahal sa Hiraya Theatre Production. Sa lahat ng mga Hiraya Theatre Production team, mga artista, mga setup team, lahat ng mga staff, production and creative staff, maraming salamat and congratulations sa atin. Congrats. More shows to come. Congrats! Yeah. Kaya naman, diretso na tayo sa ating unang segment, ang This Is It, Politics. Grabe naman yung mga tao. Kung pangalanan, kung bibigyan nila ng moniker itong dalawang Tulfo brothers. Ano ginawang moniker nila? Oo, tawag sa kanila, masabaw daw ang utak. Sabaw. Grabe, gat nun. May gat ko. Ako di ko malunok yun. Ano pinanggalingan ng sabaw na yan? Ito nga si Erwin Tulfo, si Senator Erwin Tulfo at saka si Mon Tulfo, ang pinakakuya nila, ay medyo nailagay sa medyo controversial issues. Si Erwin itong latest, no? Nauna si Mon. Unahin na natin si Mon, si Kuya. Kasi there was an interview, tatlo sila, may isang lalaki na parang grupo nila. Tapos si Rowena Guanzon, ang controversial na Ilongga. Tapos ito nga si Mon Tulfo. They were seated, at saka they were talking. Itong si Mon, di ba, alam mo si Mon, di ba matabilang dila? Alam mo, lang pakialam. Kumbaga, sometimes, napaka-sensitive niya. Ano sometimes? Most of the time. Napaka-sensitive niya. Imagine mo ba naman, I'm sure you've read this or you've watched the video, nung tinanong niya ng diretso si Rowena Guanzon, are you a lesbian? Diba kung isang body status, kumbaga parang magtanong ka na babae na parang wala kang napaka-disrespectful mo to ask a lady a question like this, are you a lesbian? Siyempre, cough off guarded si Rowena Guanzon. Hindi mo papatalo yan. Kaya matalino, hindi pa papatalo yan, di ba? Baliw din yung babae yan. Alam mo, sagot sa tinatawanan siya. Kumbaga, parang, why are you asking me this? Kumbaga, what right do you have? Patanungin ako. Parang gano'n ang tono. Sabi niya, okay, babalik ko sa iyo. Ang tanong ko sa iyo, how long is your penis? Tinanong? Oy, tinanong! Sumagot? Balikan niyo, hanapin niyo yung video niyo. Sumagot si Rowena Guanzon, pati binari sa kanya. Oh, if I were to ask you, how long is your penis? Oh, di ba? Sampal na malaki yung kay Mon Tulfo. Ano sabi ni Mon Tulfo? Si Mon, tumawa-tawa lang. Alam mo, some people nag-conclude tuloy mga tao. Ang dami, binas si Mon Tulfo doon. Binas siya doon. Kumbaga, you feel so entitled because you're Mon Tulfo, because you are kilalang journalist. Kumbaga, dapat marunong ka maging sensitive. You don't treat any woman like that. At ang kultura ng Pinoy na kultura ng Pinoy yun ang pagrespeto sa mga Yes. makapagpapayan. Di ba sa Pilipinas talaga, napaka-matriarchal natin, di ba? Pero kung sa ibang bansa rin, syempre grabe protection for women and children.
Pero for mo, di ba? Kahit nasabi mo kaibigan mo yan, but you're live in public broadcast para to ask the lady of, are you a lesbian? Mabuti sana, iba yung, halimbawa ako babae, tapos without you asking me, tapos kumbaga, sinasabi ko na, I had an affair with this girl, with this ano, so I'm a lesbian. Parang, also, so you're a lesbian. Because, di ba, sinasabi mo yung relasyon mo. Pero, for somebody na wala naman tayong kalam-alam, tapos all of a sudden, Montulfo asked that lady, are you a lesbian? Di ba, ang gentleman, napaka-bakla-ish. Bakla-ish, oh. Oo, ako bakla ako, pero hindi ako nagtatanong sa babae ng ganyan. Kasi entitled. Kailangan niyang mag-training sa gender and development kung paano dapat ba agalangin. And you do not out someone like that. Kung halimbawa man lang, no, na talagang ganun nga talaga itong kinakausap ng babae. Walang sino man na may karapatan na mag-out sa akin naman, kundi yung tao may yung tao mismo, yung may katawan. Kumbaga, sensitive, gender sensitivity ang tawag dyan eh. I don't know lang kung naintindihan ito ng Montulfo kasi old school yan. Ako nagugulat yung mga panay. Oo, pero hindi tayo magulat sa sinagot sa kanya ni Gonzalo. Ang tanong ngayon, how long is your penis? Diba? Tell us. Tanungin natin si Rosano Roses. Si Osang, kahit gano'n lang siya, Osang hindi naman maabot sa kiss and tell siya at first. Yung details. entrance na detail. Pero ngayon, kapag tinanong siya, ilang inches ba? Okay lang ba sa'yo? Sabi mo, bastos ko, di ba? Hindi, ikaw yun. That you mirror yourself with that questioning. Because respect begets respect. Kaya nga eh. So, yun, si Montulfo, he got the best bashing. The best. Grabe, left and right talaga. The best bashing ba? Kasi bakit about when tell about nag-bash doon, ni isa, wala talaga kakampi sa kanya. Wala talaga. Wala, For my sure. God, Lalix dead. Talaga yun. Finish pass your papers. Kala ko, pass or finish. Pwede. Okay. Eto na. So, that's Mon. Okay, Mon. Si Erwin naman ngayon, ang binabanatan ng netizens naman. Kasi, di ba nagpasa na sila ng budget for 2026? Okay. Siya, nagpa-concern. Para mga bait-baitan to si Erwin Tulfo. Wait lang. Sabi niya? Sabihin mo muna baka bait-baitan. Bakit? Bait-baitan lang mo sabi niya, with a heavy heart, I signed. Pumirma siya sa budget. Talaga po ba? Aprubahan niya yung budget. With a heavy heart. Ha? With a heavy heart? My God! Nasa'yo yun. Kung talagang ayaw mo pumirma, hindi ka pipirma. Huwag mo gamitin yung mga with a heavy heart na para mag-concern ka sa public. Trapong-trapo, no? Ha? Trapong-trapo. Ewan ko sa mga... Hindi siya bastos pero parang obvious. Oo, Obvious. haltang pumirma ka tapos kukuha ka ng simpatsa sa tao na para bang gusto mo sabihin na ayaw nyo. Hindi ko, pasensya na ko, hindi ko yung masunod with a heavy heart. Gagawin ko to parang sa bansa. Uy, tigilan mo kami, Erwin. Diba, Erwin, don't make us look stupid at tanga. Kasi unang-una, dito naman sa inyo mabotohan dyan, kung sino ba mag-approve o hindi, majority wins pa rin naman. This is a democratic country. If halimbawa 100 kayo, tapos 80 ang nag-approve, nag-say yes, ang 20 hindi, mananalo pa rin yung 80. Halimbawa 24 kayo, halimbawa 12 ang 11 ang nag-yes. Siyempre, Majority pa rin. plus, majority pa rin yung nag-no ang mananalo. Other way around, yun ang nangyari. Kung baga, huwag mo kami bulahin. Huwag mo lang etsusin yung mga tao na with a heavy heart, I had to sign para may pass itong budget I mean, ito. nag-iisip pa siya. Ewan ko. Akala ba niya mga Kaya, tanga ng mga tao? journalist pa naman yan. When he was a journalist before, mukhang is okay naman. Marunong naman siya. He's actually intelligent, pero akala niya dahil nasa posisyon na siya, naniniwala at may maniniwala sa kung anong sasabihin niya. Kaya may maniniwalang onte, mga kaibigan niya, mga kamag-anak niya, pero yung mga taong, lalo na ngayon, ang sitwasyon ngayon ay galit na ang taong bayan. Oo, nakakalong. Gusto ko yung tumulo ko. Huwag naman. Huwag naman. Oo. Kasi itong Erwin, mag-isip-isip mo, huwag nyo naman kami paikot-ikutin, mga etchos-etchos, pero pumirma ka, period. Hindi namin mamasamain. Kung pumirma ko, ako nag-approve ka, if it's a yes for you, or for you, it's okay. For as long as panindigan mo, at saka just do what is right. Kung may maling along the way, labanan mo. Kayo nga magkakapatid, di ba? Si Rafi Tulfo, your brother, isama na natin. Nagkagulo na lahat sa flood control. Ang tahimik. Wala kang narinig kay Rafi Tulfo.
When in fact, sa kanyang programa, parang akala mo lahat na lang na masama ay pakukulong niya. Lahat ng masama ay papatay niya kung pwede lang. Di ba? Pero dito sa flood control projects, may narinig ka ba na nagsalta si Rafi Tulfo? Meron. Ano? Sabi niya, parang I remain my rights of privacy. I right to self-incrimination. Di ba? Ang tahimik nyo. Unprovoked. Ano ba talaga ang plano nyo? Are you for us? Are you for the people? Are you for real? Are you for real for the people? Ano ba? Natatakot kayo na baka mapulaan kayo? Baka mamaya may mga kukontra sa sasabihin nyo? Ba't kayo matatakot? Kasi nga may plano kasi tumakbo presidente sa 2028. Pero may sense ang sinabi mo. Sa lahat, sa programa niya, yung mga maliit na nagkakamali, parang kailangan ipako sa krus. Pero Yes. itong ang laki-laki ng mga problema at karimaring-marim na pangungurakot, parang dead ma lang siya. Pa nakita mo pa paano nyo murahin yung mga pulis. We're talking about traffic, Paano nyo murahin yung mga pulis, mga colonels, mga generals. So, kaya, kasi mali yung ginagawa nyo. Patatanggal kita ng lisensya. Yung mga security guards ako, yung SOSE, tawagan SOSE. Bakit may lisensya pa provoke? Sasamahan kita, punta tayong krame, mapafile tayo ng complaint. Ganun si Rafi Tulfo, di ba? Talagang, kumbaga, they wanted to have, misalis lang, Tulfo Court. Di ba Tulfo Court? Kung anong batas na, dapat yung batas ng Tulfo ang At masusunod. feeling ko na the reason bakit siya nanalo sa Senado ay in-expect ng tao that he will be doing the same sa Senado. Exactly. Yan ang sabi naman Yes. sa mga comments. Sabi na, inaasahan namin na itatayo ka para sa amin, para ipaglaban mo kami. Dahil sa ganoong party siya, minahal ng mga tao. Minahal. At doon ka, kaya ka nanalo. Di ba? Pero dahil sa nakita na wala ka rin palang ginagawa at tahimik ka, kumbaga iniisip na that you one of them. Iniisip na tuloy, syempre, wala ka nang magagawa kasi nilagay mo sarili mo sa gano'ng sitwasyon, di ba? Hindi mo pinagtanggol ng taong bayan. Ang ginawa mo na lang nanahimik ka, parang you're protecting them. Di ba? Tapos itong kapatid mo sa'yo, oh my God, with a heavy heart, sabi I signed for the passing of this budget. Oh my God, what? Akala ko with the heavy heart, we announce. The passing. No, the passing, the passing of the papers. Ano? No. What happened to the tools? Na- Sayang, no? Sana alamin, hindi lang mga Tulfo brothers, at sana maisip na lang ngayon na bawat katagang lalabas sa kanilang mga bibig ay hindi na bulag at magbubulag-bulagan ang mga Pilipino dahil galit na tayo. Ay, napapagod na kami sa inyo. Kami ang napagod sa inyo, mga politiko, ha? Hindi kayo dapat mapagod sa inyo kasi wala kayong ginagawa. At hindi sila dapat mapagod dahil ginusto nila ang trabahong ito at binoto sila ng taong bayan. Ang daming pera dyan kasi. Sweldo lang nila. Diyos ko, ano yung mga sasabi mga... Hindi na nga nila 33, pinapansin yung sweldo Hindi nila. ako gusto. Diyos ko, imagine mo, huwag kang dahil Erwin, ha? Kasi hindi mo ako sure kung ano ba talaga, ano negosyo mo. Pero ikaw, ibang klase ka, no? Ay, nagtataka May bahay ako. sa Wakwak, may bahay sa North Green Hills. Mayaman naman talaga siya. Mayaman naman talaga siya. Saan nga niya kinuha ang pera niyang gano'n? Si Erwin Tulfo. Erwin. Kasi kami from... Nagtatanong lang po. Nagtatanong lang, Win. I'm just asking. Nagtatanong lang. Saan ka ba kumuha ng gano'ng malaking yaman? Para makabili ka ng bahay sa Green Hills, sa East Green Hills, sa isang subdivision. Ano ba naalala mo yung napahiya Ano sa pa yan sarili yung, niya? di ba? Kasi mga homeowners, away-away sila doon, di ba? At tatanong lang po, kasi alam mo na ako, Diyos ko, 64 years old ako, lahat ng trabaho, pinasukan ko na, Diyos ko, kulang na sumayaw ako doon sa Ermita. Pero talagang ngayon, hanggang hindi ako makakuha ng enough money para makabayad ng aking renta ng bahay. 15 ngayon? Oh my God, bayaran na naman ang aking Ay, renta. oo nga. No, kidding aside, ang dami ng pera. Saan ang galing mga pera naman to? Mayaman naman na kayo. It's about time to give back. It's about time to rightly place the responsibility and the expectations ng mga tao sa inyo. Nakaka-turn off lang yung sinasabi na with a heavy heart. With a heavy heart, pinimahal ko. At Maaprobahan ng i-end budget. natin ang ganito na with a heavy heart, shame on you. Thanks. You hit it, right? You nailed it. Bye! Kaya mga, hindi pa. Hindi pa ba? Yung mga i-comment pa yung mga audiences natin dahil with a heavy heart din sila. With a heavy heart, mag-comment sila. Ha? Sana lang magbago. Sana magbago. Ako na, I was hoping
that this Erwin Tulfo, especially him, na parang akala ko parang less soft siya, parang yun yung ina-expect ko. Pero wag na natin, wag na siya mambola. Siguro magandang moniker din nila. Hindi yung sabawang utak. Mga itchoseros ng taon. Nasanay hindi. Sana hindi. Nasanay hindi. Kape-kape. Kape-kape para may Kape. konti nervyos. Kaya diretso na tayo sa ating next segment, ang latest bees ng showbiz. Ito naman, kung shame on you doon sa isa, shame on people who are trying nasiraan Ang kanyang asawa. ang kanyang asawa. We're talking about Dennis Trillo at saka si Jeneline Mercado. Mga kaibigan, kasi di ba, lately medyo napikon ng konti actually daw si Dennis. Kasi may mga tao na nagpapakalat ng kwento na si Jeneline daw ay para bang hindi sila in good terms ng family ni ni Dennis. Which sabi ni Dennis, sabi niya, kumbaga, parang who are you to judge? Kasi hindi naman alam kung ano nangyari sa buhay namin. Hindi naman daw totoo. Kumbaga, yes, ang parents niya matatanda na, tapos para mag-drug pa sa ganitong issue. At saka Unfair, no? Oo, kasi sabi niya, one of the reasons kung bakit hindi sila masyadong nagkakasama ng kanyang family, along with Jen, because dahil sa mga schedules sila, they're very busy also with their schedules. Kumbaga si Jen, di ba, may mga extended family yan. Si Dennis has a son or may anak ito. Yes. Son ba o daughter kay Carlene Aguilar Carlene. before. Si Jen naman may anak si AJ, sa Alex Kay Patrick. Tapos they have may sarili nila anak. So they have 3 children. Tapos, ang sabi ni Dennis, yung mga times naman na nagkakasama naman sila ng family with Jeneline Mercado, no? Pero nito mga huling mga araw kasi, syempre, busy rin. Kung wala si Dennis, syempre, si Jen din kasi, syempre, makanahiya siguro na to go out of her way para makasama ang family, which hindi naman kailangan niya mahiya actually kasi syempre, family naman sila. Pero, hindi raw totoo na may may problema si Jeneline with his family. I remember Jeneline nung nag-umpisa siya sa Starstruck, nung kilala ko pa yung boyfriend niya nung panahon na yun. Tapos nag-iwalay sila nung naging sila ni Mark. Kasi sinasabi ng boyfriend niya na si Jeneline talaga tahimik na tao, pribadong tao. Kaya na-shock yung boyfriend niya, yung ex-boyfriend niya. Tapos sumahali si Jeneline sa Starstruck. Dahil yung pamilya nanay talaga namang hindi nakikisama. Mula noon, sa intriga o kontrobersiya o sa spotlight na meron sa ang kanilang anak. Kumbaga independent-minded na tingin mata. At saka sabi nga ni kumbaga huwag na intrigahin kasi pareho niya mahal. Si Jeneline sobrang mahal niya at sabi niya, she is so grateful na siya ang pinili ni Jeneline na makasama habang buhay. Siyempre, at saka yung mga magulang naman ni Dennis naman ay hindi naman showbiz. Kumbaga huwag naman sana sa drugs sa ng issue kasi wala naman talagang problema na. Ako na Mahal niya. Isa hats off tayo sa'yo, Dennis. Dennis, Grabe, no? nakakatuwa ka. Kasi, tama naman yon. Makiusap tayo sa mga tao na huwag na silang pakialaman. Sabi Total, niya. nagmamahalan sila ni Jen. Sabi na, 2026 na, magbago na tayo. Totoo nga naman. Totoo yan. Oo, Ayan magbago na kayo ha. Hindi ako sali doon. Ha? bakit ayaw mo magbago? Ha? Huwag kang magbabago, nanay. Hindi ako ha? magbabago. Kasi maganda ang Oo, kasi may nanliligaw sa akin. Sabi niya, huwag na ako magbago. Ay, kapal ng fest! Oo, talaga. Kapal. Alan Morales. Consistent. Alam mo na. Nanay, season ba ang mga girl group ng mga ugali at kung paano sila? Dahil nga sumikat bigla uli ang phenomenal na concert ng mga sex bomb. Oh yes, I love sex Round 5 na tayo. At may ticket na ako ng round 5. Ay! Yes. Ako kahit hindi ko pa doon school, ko na pa doon before, pero I'm very, very happy for them. Yeah. So proud of you, baby! At dahil lang ito, Nay, ay biglang kinukumpara ang mga sex bomb dancers sa mga bini. Oo nga. No? Itong Bini, sa totoo lang, syempre, I don't deny that fact that syempre narinig ko lang sa labas at napupuno nila Philippine Arena. Napakarami ng fans, no? Pero sa totoo lang, honestly talaga, hindi ko talaga sila kilala personally. Kasi syempre, hindi ko lang panahon ito, mga pang Gen Z ito eh. Ang Bini kilala ko na sa group, syempre sikat na sikat, pero hindi ko sa kilala at hindi nila ako fan.
I will never be their fan siguro. Pero that doesn't mean that they're bad, of course. No, wala naman doon. Pero kinukumpara ngayon ng sex So, kasi bomb sa sobrang dami ng mga controversy ng mga Bini, di ba? Yung video na parang they don't like. They don't eat kasi They mga don't eat. balut, mga gano'n, mga street foods. Ew, that's yeah. Yeah, parang akala mo nung bagay sa kanila. Oo, tapos yung nagmaskara sila. Oo, akala mo. Yeah. Pagkakaguluhan sila ka-face mask. oo. Maskara talaga. Akala mo, talagang parang akala mo, mga mamis na tumatakbo sa airport. Pero, Parang Squid Game. oo. Pero mga kaibigan, ang mga tao, hindi mo rin ma-blame. Compare tuloy ang sex bombs at saka Bini. Mga kaibigan, Sige. kung ano lang natin, ilinawin na natin sex bombs became phenomenal during their time. At yung phenomenon na itong grupong ito ay matagal. At saka napatunayan nila because napakagagaling talaga na mag-perform. Walang tapon kahit isa sa kanila. They really nag-aaral yan ng kanilang mga moves, mga steps, mga songs nila, at saka mga shows, sulit. It took many years bago pumasok itong Bini. Yung Bini naman, parang parang Social media kasi sila. parang produkto lang ito. Hindi ko naman sabi flash in the pan kasi medyo tumatagal na rin ka na may longevity na rin ka ng pan. No? Pero, kumbaga, it's not fair din na i-compare sila. Pero yung mga tao, hindi ma-blame eh. Kasi sabi, alam mo, ang comparison ba nila? Ang sex bombs daw kasi approachable. Ang sex bomb daw kasi mababait. Compared to the mga Bini na ito, na ang susuplada daw. Sabi ko, ako hindi ko makita kasi hindi ako fan ng Bini. Kumbaga, hindi ako interesado sa kanila. Sinasabi nila na ng mga panahon ng mga sex bomb, kahit araw-araw nasa television sila. Ang sweldo daw nila, ang liit lang nun. Yeah. Oo, pero itong mga Bini, ang laki, ang mahal pag binibili pag magpo-show sila. Pero yung ugali na, yung pag-uugali, the sex bomb girls remain to be humble. Humble. Naka-grounded. Grounded. Kaya sabi nga ng mga fans nila, syempre yung fans ng Gen Z ngayon ang sex bomb daw ay parang female version daw na SB19. Kasi yung SB19, mga kaibigan, kita naman natin kung gaano kababait. Alam mo yun, napaka-accommodating, napaka-sweet ng mga bata, at napaka-talented. At hindi mo tatawaran yan. Yes. Ganun nila compare ang layo daw ng Bini sa sex bombs. Kasi sex bombs daw, parang SB19 mababait. So ano yun? Makapagalit ang Bini. Ito na nga kasi akala may mga lumabas sa social media na parang may concert ang Bini, may concert ang sex bomb ng Feb 6 and 7. Oo. Ginawa nilang malaki, ngayon pala hindi naman pala concert. Hindi naman pala concert yun sa Bini. Parang guest na sila sa isang music festival. Para na may kumpara talaga. But you cannot afford not to compare kasi may dalawang girl group ngayon na sikat and hindi, tsaka phenomenal talaga. Wala pang nag-concert ng ganito niyakap at binili ng mga fans. Diyos ko, 90 minutes, sold out ang ticket. At my God, napaka-concert ako sa Music Box, 100 seaters. Diyos ko, 1 month na, hindi ko matuloy. Alam mo yun? Kainis ka. Di ba, nakakaloka? Sikat yung singers ko, MB40 yun. MB40 yun. Sabi na, SB19, 19 na sila, MB42. Alam mo, kahit pagod ako. Tawa ako sa'yo na 100 na, hindi ko mapuno. My God! Diyos ko. At tawag sa akin, mega concert producer yan. But as you say, sana maisip din ng mga Bini, no? Itong mga ganito, and consider it, maaaring mababait naman talaga mga Bini dahil They should not take this for granted. Yeah, of course. Because this will hindi pwedeng define them. invalidate yon yung mga sinasabi ng mga netizens. And consider it. Kasi sa akin, palagi na it's a room for improvement ang mga ganyan. Kumbaga, this is, this is constructive criticism. No? This should not define you. But of course, some people are judging you na because meron lang my point for comparison. Tsaka napatunayan ng mga sex bomb that dahil they remained faithful and grounded, ang pagbabalik nila, bumalik sila with a bang. God is good. Sabi nga ni Joshua, nagkasakit nga si Jopay kaya sabi ko, parang grabe, sa sobrang dami ng mga trabaho nila bigla ngayon. Ako, Jopay, uminom ka na maraming gamot, kailang gumaling ka, sayang yung mga alam mo na, I know. Ngayon, my God. Grabe. And Lala is dead. congratulations, sex bomb dancers. Lumaki kami sa sex bomb dance. Spaghetti. Spaghetti. Hindi na, ipapakainin kita ng spaghetti. Joke lang. Spaghetti pa, mababa na yun.
Basta. Pwede ka mag-spaghetti ka. At may alam ko konti, at may alam ko, yung binitigan ko, alam ko, Ano yung salamin-salamin? hindi ko alam yung kon. Oh, sikat yun. So, same kayo. Ano ba masasabi nyo sa pagkumpara ng mga tao at mga netizens sa mga sex bomb dancers at sa mga bini? Equals, SB equals SB19. Yes, sex bomb saka SB19. Oo, no? Equals MB40. Ano yun? Tapos Diyos ko, Carla at Nanette Nazareno of Chino Hills, California. Sino mas gusto nyo? Bini or sex bomb? Sex bomb. Siyempre sex bomb. Ako na rin gusto mag-got. Ikaw, OT dyan. Sex bomb o bini? Boto na, comment na yan. Sa mga hindi pa nakakapag-comment, naku, pero gustong magbakasyon, punta na tayo sa Kisha Staycation sa Tagaytay. Yeah. Marami pong salamat sa mga nagpapabook na you can message us sa ating Facebook page, sa OOTD page. Alam mo. At sa ganun ay mabigyan po namin kayo ng discount. Ano, lamig-lamig sa Tagaytay. At sarap dun sa kanyang unit, sa condo So, niya. no, yung Sarap. natural yung lamig, no? Natural yung Lalo na lamig. ngayon, nice, sobrang lamig ngayon. Ay, naku, ayoko muna. My God, giniginawa ko. Mag-message na kayo sa mga gusto makalanan sa lamig. Kisha Staycation dito po sa OOTD page. Tama. Para makapagpabook na kayo. Kaya naman, Tsaka may discount. may discount. Pag dito ka nagpaano at OOT dyan ka sa ating pinaka-favorite. Naku, bagong-bago na naman din ito. Ang assign na talaga ni nanay, nako, ginagawa niya talaga ang ating segment na Hula Bira. Birahin na yan. Hulaan lang. Sir Troy, Hamon, nako, hulaan. Troy, makinig ka, Troy. This is it. Pansit. This is it, pansit. Oh. Ito'y tungkol sa isang sikat na artista. Artistang magaling mapatawa. Komedyana. Ba't sinabi ko? Ay, sorry. Nabigla na naman ako. Alam mo, lagi ako nabibigla. Tingin ang biskwit. Umatay. Ito'y tungkol sa ano. Ang ganda nitong design. Oh, ito ang design niya. Parang may... Ma'am Sol, maraming salamat. Thank you, Ma'am Sol Posan. Anyway, ito na. Tungkol ko sa isang sikat na komedyana na minsan nang umiyak ng masyadong malalim nito mga Nakaraan lang taon. nakaraang taon. Talagang hindi niya kinaya. Kumbaga, pero talagang in fairness naman to her, talagang when she said her piece, hindi na siya bumalik. Wala niya binalik. When she says it's over, it's over. Yan. Ganon ha. Dapat yan, matuto na kayo doon. Yun na po yung blind item. Ay, hindi pa pala. Wala pa. Sorry naman. Nakala ko, pwede nang gano'n na lang. Hindi. So, ang tagal yung mga tao naghihintay. Makamove on kaya siya fast. At sinabi niya sinabi daw na anak niya sa isang interview na tama na. Last na yon. Kung pwede. Kung pwede. Okay. Kaya lang, alam mo minsan mapaglaro din ang tadhana. Kumbaga, sabi nga niya, hindi siya naghanap. Actually, hindi siya naghanap. Pero by some twist of fate, she bumped into a new love life. Yes, you're right. Nakatagpo na naman siya na isang bagets. From a baguette to another baguette. She left the former baguette. Tapos sa Ito tis nasa mid-30s daw to eh. 26. Oh? 26 something or 27. Ganun ang edad. Or Kumbaga, half-half. pwede. Half-half daw. Oo. Ngayon, sabi nila, talaga, kaya pala tahimik siya lately. In love. In love pa lang lola natin. Kapatid. I'm sure this boy makes you complete. May word, comment namin yan eh. Team of video namin eh. Yung word na complete. Who makes you complete. Siya na ba? Kasi nakakagulat lang. Pero natutuwa kami for you, ha? Hindi ka namin pinipigilan to fall in love. Pero mahirap kasi magsalta ng patapos eh. Kaya, magbuti yun. Hindi ka naman huwag ka magsalta ng patapos. Parang gusto ko tuloy kumanta na eh. Ay, pag-ibig. Nakakabantay. Pero yun, nabibigay ka ng clue. Ay, di ba pag-ibig yun? Yung pisa. Ay, di ko alam yun. Napakanta nga lang ako. Naalala Oh ko my lang. God! You're so funny! Ayun. Ayun. So mga kaibigan, yun na lang ang chismis ngayon. Our friend is now in love again. Pero sabi natin, paalala lang anak, kapatid, paalala lang, sana ay huwag mo nang ibigay ng buo ang kaluluwa, puso't kaluluwa mo. Magtira ka. Para pag Annulled na ba sila?
dun sa process. Mm. Kumbaga, magtira ka para pagdating ng panahon na hindi mag-work, di ba, hindi ka masyado masaktan. True! Ha? True! Yan ang magandang payo sa'yo. Yun. Hindi na. Joke lang. Oo, tita, may row 4 pa ba dyan? Okay, magbigay tayo ng clue. Merong A at saka D. A, di ba ang kanyang ano tawag doon? Adla. Adla. Okay. Adla tayo Adlawan? Adlawan. Hindi siya. Uy, baka mo sabihin nila. Adla. Ay, artista ka. Ayan na. I'm actress. Yun, hulaan nyo na lang mga kaibigan. Basta kung sino itong magaling na artista. Na nakipag-iwalay recently, na nasa States yung jowa, tapos parang ni-revoke na yung di ba, yung parang card. I-edit naman yan, di ba? Ay, hindi ko alam. Basta bahala. Nako, mga sana walang mga row 4 sa inyo. Sa lahat ng mga nakibabad ngayon, maraming salamat. Sa lahat ng Team Pakulay, maraming salamat, Team Share, Yeah, Team Tanggol. Team OFW, and Balik Team sa Balik sa umpisa. and Team Abroad, Team No Skip. Sa kayo, na Team Silent, maraming salamat. Yeah. Sa lahat ng may birthday, karag-egan ng Kapampangan, kaluguran na kayo sa lahat ng mga nanood sa amin at naniwala, isang pasasalamat. Maraming salamat. Yes. Ito po, Love you. ito po ang OOTD. Oras ng opinion. Talakayan at With diskusyon. my nanay na ang pagmamahal niya sa Hiraya Theater Production ay ramdam na ramdam ko. At maraming salamat, nanay. Nanay Jobert Socaldito. Salamat anak ko, Direct Chaps Manansala. And congratulations. God is so good because you're a good boy. Ay, Okay? thank you. At siyempre sa iyong makasama sa buong Hiraya team, Congrats. congratulations. Apo. And good luck. Na more shows ka. Okay? Yan po. Sa inyo, maaaring hindi tayo pareho ng opinion. Wala namang maling opinion. Sa tamang talakayan na may makapusong diskusyon. So everyone, ingat po kayo. And to God be the glory. Bye. Bye-bye. We love you. Mwah. Pangkoy, Michael Pangkoy, naghihintay Pangkoy. siya. Yes. Leon Miklan. And Ray Marbuado. Yes. Hello. Bye-bye.